Pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Ito pong supreme leader ng Iran, napag-alaman ng mga sangkay ang tunay na kalagayan. At may naglabas na nga po dito mga sangkay ng isang malalim na impormasyon. At ayon po sa report, guys, matindi daw po talaga ang tama sa kanyang katawan ng isang pambihirang pag-atake. Ang tanong dito, kamusta, nakakalakad pa ba ang bagong supreme leader ng Iran? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa Sangkay World Talks, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to dito sa YouTube. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po dyan sa Facebook, hello po, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So ito po yung situation daw mga sangkay ng Iranian leader. Ayan. Ito po yung bagong upo mga sangkay na elected. Elected ba o appoint? Parang appoint na lamang po ito mga sangkay. Ang anak po ng supreme leader ng Iran na pinatumba din po ng Israel at Amerika. Na pagkaupo po niya mga sangkay, inatake din po siya. Nilusob. At ayun, matindi daw po talaga ang injury at hindi po alam kung makaka-recover pa. Sabi dito, severe and disfiguring wounds. Iran's new supreme leader injured sa isang pambihirang pag-atake. Ayon po ito sa bagong report. Ngayon, sabi pa nga po ng mga balita, mga sangkay, ang mga hindi nga daw po alam ng marami kung sino ang nagpapatakbo ngayon sa Iran. Kasi nga po, ang bali-balita, ayon po sa bali-balita, mukhang ano daw po, mukhang nag-aagawan daw po ngayon sa pwesto itong mga leader ng Iran. Kung sino talaga ang mamumuno. Kasi yung kanilang leader, baldado na. Ayon po yan sa report. Severe and disfiguring wounds, sabi po dito mga sangkay. He has not appeared publicly since his appointment, with no verified audio or video released, only written statements attributed to him. So wala po mga sangkay. Simula po nung na-appoint siya sa supreme leader, hindi na po ito nagpakita. At kahit po yung verified audio or video release, wala po mga sangkay. At ang tanging meron lamang, ito pong written statements na sinasabing galing daw po sa kanya. So hindi na po malinaw mga sangkay kung mayroon po talagang leader pa ang Iran ngayon. Reports emerging from multiple sources, sabi po dito ko, quoted by Reuters, indicate that Iran's newly appointed supreme leader, itong si Khamenei, yung anak, is recovering from severe injuries sustained in a deadly strike that also killed his father. According to Reuters, the injuries include serious facial and leg damage. So, ang tanong dito, makakatayo pa ba ito? Mga sangkay, itong kanilang supreme leader. Ayan po, ang damage niya is ito. Serious facial and leg damage. Described by sources close to his circle as severe and disfiguring wounds, raising questions about his physical capacity to govern amid an ongoing regional war. Pero sabi pa nga po mga sangkay, nung nandyan pa yung tatay niya, ito daw po talaga yung nasa likod, behind the scene, siya po yung nagdedesisyon
kung ano po yung mga gagawin mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga pagbuo mga sangkay ng maraming mga frontline nila, yung mga proxy na mga ano diyan, na mga humaharap sa gera, yung mga proxy mga sangkay na mga pinupunduhan nila diyan sa paligid ng Middle East na lumalaban ngayon sa Israel. Isa daw po sa nagdedesisyon niyan ay itong anak niya na ngayon naging supreme leader nung tinumba ng Amerika at Israel yung kanyang tatay. So ngayon, ang tanong, itong si Khamenei pa ba ay kaya pang tumayo? Matindi daw po talaga yung tama eh. So ngayon pa, ang isa sa balita mga sangkay, ang bad news, eto. Yung pag-uusap ng Amerika at Iran, sablay. Wala pong deal na naganap. Wala pong agreement na naganap after 21 hours na pag-uusap. Tagal, no? Sipin yan, 21 hours kayong nag-usap. Tapos, wala naman palang kinahinatnan. My goodness. Ang tanong dito, lulusubin na ba ng Amerika itong Iran? Kasi, ang pagkakaalam po natin, nandyan lang po talaga yung US soldiers. Nakaantabay lang sa Middle East. Isang pindot lang daw po ni Donald Trump, lulusob na ang mga ito laban po sa Iran. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. Yun ang bad news. We have not reached the agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. So yun na mga sangkay, hindi po nila tinanggap. Ngayon, ano ang next move? Lulusubin na ba nila ang Iran? Ngayon mga sangkay, kung ganito po ang situation ng kanilang leader, na matindi nga po ang tama, so mas madali na masasakop ng Amerika ang Iran kung gugustuhin nila. Kung wala na pong nagpapatakbo sa Iran. Kung delikadong sitwasyon ng kanilang leader. 'Di ba? Ang bihira itong digmaan na to, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong anyway, wag niyo pong kalimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel at i-follow itong ating Facebook page. Alright? So God bless everyone.